Hello po, magandang umaga, magandang gabi, no? Kung nasaan panig tayo ng mundo, ayan. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan sa pagpapanood ng bagong video na ito natin ngayong gabi. O, ayan. Kaninong video itong ating mapapanood? Situation pala. Sorry po, kaninong video ito? Kaninong situation itong ating mapapanood ngayong linggo na to? Ayan po, ayan po na ha. 22, no? And we have here the just para sa unang card. Okay. Tingnan ko kung tama yung aking date. O, tama naman daw. Alam niyo yun, talagang hindi ako maano sa date. Ayan. Basta linggo po ngayon. Ayan, happy Sunday everyone. Ayan po. And we have here the Four of Pentacles. Ayan. Tignan pa natin, ha. And we have here the Eight of Swords. Ayan. Sa lahat po pala ng nais ng ating private reading para sa Friday, ayan po. Kasi next Friday na mahal na araw, wala po tayong reading, ha. So, ito pong pinaka-last Friday ng March, yan po din, tayo may reading. Okay po. Sa first Friday ng April, wala po, ha. Kasi Biyernes Santo po yun. Okay po. Pangingilin naman yun para sa ating Panginoon, O ayan ha, kung kayo ay nais magpa-reading para sa katapusan ng Marso, eto na. Mag-chat na kayo sa akin ngayon pa lang ha, at kayo po yung magtanong kung ano pa yung mga bakanting oras para maibigay ko sa inyo ha. Kasi meron ng mga nakapagpa-reserve po. Kasi nga in-announce ko na po na wala tayong reading ng first week ng April po. Kasi nga Holy Friday yun. O, 'di ba? Holy Friday nga, mahal na araw. Okay, so meron tayong the Justice. We have here the Four of Pentacles. Meron tayo rito Eight of Swords, Seven of Cups, and we have here the Four of Cups. Okay po. Tignan pa natin, ha? Check pa natin. At sa mga nagtatanong po, wala po tayong ibang araw ng reading, kundi Friday lang po. Pasensya na po ha. Kasi yan lang talaga yung pinili kong araw. Dahil unang-una, yan po ang aking day off. Hindi ko po kayang mag-reading ng araw-araw. Hindi po kaya. Ayan. Siguro pag nag-retire na tayo sa trabaho, yun. Pero sa ngayon po kasi kailangan ko ang aking hanap buhay. Yan ang bumubuhay sa pamilya, sa mga pamilya kong aso, mga mahal kong aso at pusa, diba? At ito namang kita natin dito sa YouTube, hindi naman po kalakihan kasi nga maliit lang tayong pamilya pa naman, hindi pa naman ganun kalaki, diba? Tapos sa totoo lang po, bumaba ang revenues dito po, talagang bumaba, nakakalungkot, yun po. Hindi ko alam kung bakit, daming ang nagtatanong, ang daming gustong malaman bakit bumaba. Bababa na nga kami, mga small-time vlogger. Bumaba pa lalo. Well, anyway, move forward na tayo. Okay po. So, dito, meron nga tayong Four of Cups, we have the Two of Wands, and we have here the King of Wands, and the Five of Pentacles. Okay po. Meron ako nakikita rito na taong nag-oobserba sa inyo. Okay, so ino-obserbahan kayo ng taong ito. Nananahimik siya, but alam mo yun, lahat ng maaari, social media accounts mo, tinitignan niya. Ang taong ito definitely kasi twice na lumabas. Umalis siya sa buhay mo. Siya talaga. Mismo, siya talaga ay umalis. And siya rin po ay King of Wands. Okay. May pagsisisi. Ayan. Meron din tayong the Justice, Siguro nakakaramdam na siya ngayon ng kalungkutan, nakakaramdam ng pagsisisi, remorse, parang naramdaman niya ang pagkakamali niya, diba? Nagkamali sa pagpili, yun din ang pakiramdam niya. Okay po, so ito ngayon, tinatanaw ka lang muna, pinapanood ka sa lahat ng mga ginagawa mo. Hindi pa man gumagawa ng paraan, pero palagi ko to maaring malapit na. Siguro ng kanyang finances, nag-aayos, ayan para kasi nandoon muna siya sa pag-aayos ng kanyang sarili din. Feeling ko nagkaroon ng hindi maganda, kung meron man tong sinamahan, hindi na naging maganda yung kanilang pagsasama, at parang kaya dun siya nagsisi, kaya dun siya nagising, kasi parang nasa id,
Siya yung nawalan. Siya po yung talagang parang nakaramdam pa nga ng pagkakakulong dyan sa sitwasyon. Naghirap, sabihin na natin gano'n, ano, nahirapan talaga siya. Kung kanino man siya sumama, no? Kung sino man yung taong sinamahan niya, talagang inubos. Inubos din siya. O, diba? Pagkatapos nun, nung siya maubos na, iniwanan din. O, di nakaranas siya. So, lahat ng pinaranas niya sa'yo, vice versa, naranasan niya din. O, diba? Ang pait ng kapalaran ay naranasan niya din. So, kung ganito man, no, na, kasi nakikita ko po may pagsisisi talaga, no. Merong pagsisisi, may remorse, may panghihinayang, meron talagang, alam mo yun, alam niya na nagkamali siya sa pagpili niya. Palagi ko hihingi ng tawad dito sa inyo. Pero bago yun, ibabangon niya muna ang kanyang sarili. Naayos niya po ang kanyang sarili bago humarap sa inyo, no? Bago humingi ng tawad. Ulitin ko, hindi ko po pinipigilan ha, ang mga taong nais makapagpatawad or kung ano man, nasa sa inyo pa rin po yan. Kung makikita nyo naman na talagang sincere, may sincerity, no, na talagang magsisisi, at talagang gustong bumawi sa inyo, lalo na kung ito ay inyong asawa, siguro, maaari niya naman bigyan ng second chances. 'Di ba? Bakit naman hindi? Oh. So, yun, nandito talaga ang King of Pentacles. Sa ngayon talagang, sabi niya nga rito, no, bettering yourself. Talagang ginagawa niyang mas maayos yung buhay niya. Okay? Talagang sinisecure niya muna. Gusto niya kasing makita mo na talagang, alam mo yun, nagbago siya at magbabago siya ulit. No. Gusto niya bago siya bumalik sa'yo, makikita mong nasa maayos siya. Siyempre, hiyang-hiya din ito. 'Di ba? Sa mga nangyari. Iniwanan ka, tapos alam mo yun, bumagsak siya, bumagsak yung kabuhayan niya. O, see, tingnan niyo naman, sobra yung pagsisipag. Hard work talaga ngayon. Dedication, nagko-concentrate. Gusto niyang bumawi. Gusto niya, sa pagbabalik niya sa'yo, kahit pa paano, meron siyang ihaharap. O, 'di ba? Hindi yung, palagi ko kasi na, balitaan mo na ang nangyari sa kanya, no? Kaya nahihiya ito. Kaya yung pagtanaw niya sa'yo hanggang ngayon, nandun lang siya sa malayo, hindi makalapit. Kasi baka nga naman isipin mo, saka lang siya lalapit kung kailan ngayon walang-wala na rin. O, 'di ba? And making investment, sabi niya rito ha, talagang gusto niya munang ayusin, gusto niya yung talagang stable, no? Sabi niya, no, maayos. Sabi niya ganun. Gusto niya maabot muna. Tama naman. 'Di ba? Para naman wag mong isipin na kaya magbabalik gusto lamang humingi ng tulong sa'yo or magpapaalaga sa'yo or kung ano man. 2 3 pa nga. Ulitin natin ha. Tama po yun. Bigyan niyo siya ng pag-asang or bigyan niyo siya ng laya na ayusin ang buhay niya. Ngayon, kung eto na, handa nang magbalik, pag-isipan ninyo kung kaya niyong tanggapin. Total, nagbago naman, totoong magbabago. 'Di ba? Nakikita mo naman kung nababalitaan mo na talagang may effort na ngayon. O, 'di ba? Talagang sigurong tinuruan ng Panginoon. O, 'di ba? Talagang ipinadama sa kanya yung bawat sakit na nadaramdaman mo noon. O, 'di ba? Pati yung pagkawala, no, ng mga bagay na meron ka o ngayon siya naman nakakaranas. And we have here the Hermit. Ay, ikaw to. Katahimikan lang para sa'yo, no? Gusto mo lang ng, sabi niya rito, no, self-care. Ayan. Talagang gusto mo lang ng peace. Oh, tama naman. Habang siya'y inaayos niya ang kanyang sarili, ikaw naman i-enjoy mo ang katahimikan para sa sarili mo, no? Inner peace, sabi nga nila. Tama po yun, ha? Kumbaga, hayaan mo na ang isa't isa. Oh. Sa tamang panahon, 'di ba? Tamang pagkakataon, kapag ka naka-align na
Lahat ng mga bituin sa langit, yun na yung oras. Napakaganda, kasasabi ko pa lamang. O, tignan nyo, idinadaldal ko pa lamang. O, eto na nga. Sabi niya rito, no, homecoming. Sabi ko sa inyo nga, diba? Sa tamang oras, panahon at pagkakataon, yan. Pagbabalikan, darating at darating. Kahit hindi mo hingin, kahit hindi pilitin, darating po. Sabi ko naman sa inyo ang lahat po ay naka-align yan. Nakalinya na, nakaplano na. Hindi nyo kailangang hilingin. Dahil kung talagang para sa inyo, ay para sa inyo po. Tama ang ginagawa mo ngayon, siya nga tama rin naman kayang desisyon ngayon. Inaayos ang kanyang buhay. At ikaw naman, kapayapaan ang enjoy nun. And we have here the strength. Ayan ha. Sabi niya rito, no? Sabi niya. At matapang. Ayan, brave. Tama. Lakasan ng loob. O, diba? Tama po yan. Sa ngayon, talagang unahin ang sarili. Magpakatapang para sa sarili, no? Mahalin ang sarili. O, diba? Enjoy mo muna kung ano yung meron ka ngayon. Inner peace. Sabi nga, no? Kapayapaan ng puso at isip. Kung ano man nababalintaan mo sa kanya, siguro kailangan din nating tiisin kung nahihirapan niya sa or whatsoever, no? Para matutunan niya talaga. O, diba? And the tower. O, yan na nga. So, ito, no? Ito yung mga nakaraan na talagang nagkaroon pa ng abuse sa inyo, bankruptcy. So, naranasan mo rin pala, no? Talagang mawalan. Ngayon, siya nakakaranas ng mawalan din. Bankruptcy talaga. Or pagkaubos ng kabuhayan. O, generous ang ating baraha, may mga numero ha, 9, 8, 16, at ito ay 14. And we have here the angel of temperance. So, you are all being guided by your angel. Both of you, parehas kayo, no? At talagang kayo po ay binabantayan ng inyong mga anghel sa ngayon. Para alam nyo yun, doon tayo sa nararapat. At dapat alam mo yan, dapat gawin natin. So, kung nakakaramdam ka na parang tahimik at kapayapaan, ibig sabihin po ay tama. Tama ang pinipili mo at ikaw ay ginaguide ng iyong anghel, ha? Okay po. So, kinuha ko tong pangatlong deck natin. Ito ay po pwedeng sa kanya, po pwedeng sa iyo, po pwedeng kung kanino man. Ayan. Dalawa agad. And we have here the Five of Wands, a fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Ayan. Naku, sabi niya rito, ha? Sabi niya, avoiding conflict. Tama yan. Iwasan. Iiwas ka daw. O kung ano man tong conflict na to, tama naman. Kahit paano pa yan. Basta conflict, iwasan mo ha. Kung hindi siya makakabuti, umiwas ka po. And we have here the Seven of Pentacles. We have the Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Ayan, naka-reverse din. Puro naka-reverse ha. Sabi niya rito, no, work without result. Ano yan? Nagtatrabaho ka nang wala man lang, baka OT, yun? Yung overtime na walang bayad, OTY. Naku, wag po ha. Naku, wag niyong papagurin yung sarili niyo sa mga ganyan tapos sila lang ang makikinabang ng pagod ninyo. Pag hindi kayo kayang bayaran, 'di ba? Kasi pagod niyo 'yan. Wag po tayong pumayag, 'di ba? Kumbaga, sabi nga magtrabaho ng naaayon sa talagang ibinabayad sa inyo. Hindi masama yung paminsan-minsan o tika ng mga ating minuto lang. Pero yung araw-araw na, naku, mahirap na po yun ha. Inaabuso na inyong kabaitan. And we have here the Chariot water sign, Cancer, water sign ay Cancer, Scorpio, and Pisces. Ayan. O, sa mga maglalakbay, may paglalakbay po ha. Po pwedeng paalis, ayan, po pwedeng pauwi din. Baka in time for the, Holy Week. May mga plano na dyan. O, ingat-ingat din po ha. Alam nyo na, maraming magbabakasyon ng mga panahon na yan. So, ingat-ingat ng mga may sariling sasakyan. Ang mga magbabas naman or mag-aeroplano, ingatan ang mga bagahe ninyo ha. Okay po. Sabi raw po ay mag-ingat. Pero mag-enjoy pa rin ha. Okay, sige, tingnan pa natin. Ito pa. Ayan. And we have here the Hangman. Water sign ulit na naka-reverse na naman. Meron daw pong delay ng konti. Kung ano man tong hinihintay mo.
So may delay, pwedeng bagahe yan, pwedeng pag-alis mo o kung ano man, resulta, medyo may madidelay lang po. Hindi naman sinabing hindi nyo makukuha, pero madidelay daw po ha. O, delay lang naman. Sige, tignan pa natin. Ano na ba ang mga lumabas? So may fire sign, earth, tapos dalawang water. So sa air sign na lang yung wala, ano. Sige, tignan natin ang air sign. Ayun. At tumalon-talon pa. O, ayan na. O, kasasabi ko lang, talagang masunurin. Air sign na po ito. Gemini, Libra, and Aquarius. So, lumabas na lahat ng mga zodiac sign. Dito sa Page of Swords. Ayan po, ha. Sabi niya rito, no? Restless. Pagkapagod. Long weekend, pero pagod pa rin ang pakiramdam. Eh, baka kailangan nyo na magpa-check up. Alam niyo, pag mataas ang sugar, ganyan. Gaya sa akin po, no, kahit kababakasyon lang, parang pakiramdam ko kayo pagod na pagod. Yung pala yung mataas ang sugar natin, ha. So, kailangan pa check up po pagka palaging ganyan na. Yung parang pagod, na parang alam niyo yung galing kang kung saan. So, ayun po, ha. Kailangan pa check up din. Patignan natin ang ating lusugan. And we also have here the Nine of Wands. Ayan. Fire sign naman ito, no? Sabi niya, meron kayong pinapangambahan, weary, sabi niyo, or worry. Ano ba yung mga yun? Ba't kayo nangangamba? Ano itong inyong pinapangambahan sa ngayon? Ano? Huwag kayong mag-alala. Sabi nga, no? Ipagpasa Diyos natin ang lahat ng mga pangamba na iyan at mapapagtunggumpayan naman. Ihingi natin ng tulong sa Panginoon, ha? Kung ano man itong ating mga pangamba raw. And we also have here Ace of Swords, air sign naman. Ayan. Sabi niya rito, new beginning. And it's your decision. Oh, decision mo raw ang panibagong pag-uumpisa. Talagang, alam mo yun, eto na. Talagang sasabihin natin na ang ganda na lang, no? Ikaw na mismo ang nagbigay ng tuldok. O, diba? Na hanggang doon na lang, tapusin na, umpisa na ng panibago. So, pagka ganun kasi, kapag ikaw na, ibig sabihin, hanggang doon na lang talaga. Hindi na mababawi yun. And we have here the Queen of Cups na naka-reverse water sign. Sabi niya rito, no? Self-love. O, ito maganda, no? Talagang palaging unahin ng ating sarili. Ano man ang mangyari. Magkaroon man ng emosyonal na hindi maganda, no? Paghihiwalayan man ito or kung ano man. Siyempre talagang dapat unahin natin ang ating sarili, ha? Self-love, sabi nga nila. And pwede na kayo magtanong, pag-ibig, pangyayari, financial, ayan. Kung ano man ang nais ninyong malaman. Kayo po yung magtanong na. Answerable ba yes or no? Divine Universe, ibigay mo ang kasagutan sa kanilang mga katanungan po. Ito na. Yeah. Ay, sa ngayon po ay no pa ang sagot. Ayan. And sabi niya rito, no? Deception or pangloloko. Maaring mabiktima ka. Pwedeng sa emosyon mo nan, sa puso o kung ano man. Pwede rin sa financial o kung ano man po, ha. May mga ganun talaga. May mga taong, alam niyo yun, mga halang kaluluwa at napakagaling manloko. Di po ba? So sa una pa lang, kung nararamdaman niyo na, kasi minsan may mga tao rin malakas ang intuition, iwas na tayo sa mga ganung tao, ha. At kung ano man ang tinanong mo ay no po sa ngayon. At kung kayo, yung nasa situational reading, na alam niyo talaga nagkaroon na siya ng realization at ngayon inaayos niya na yung sarili niya. Hayaan niyo po muna, sabi ko nga, magkanya-kanya muna kayo ng landas, huminga. Kayo parehas, ikaw, ni-enjoy mo yung sarili mo ngayon, ini-enjoy mo yung katahimikan. Okay lang po yan. Kasi pagdating ng araw, sabi ko nga, kung talagang kayo, pagtatagpuin kayo ulit sa tamang oras at sa tamang pagkakataon po, sa tamang panahon din. Okay po, kaya nga lang, sana sa mga oras na yon talagang kaya mo pa siyang tanggapin or patawarin or kaya mo pa sana siyang, ang tawag dito, bigyan pa ng isa pang pagkakataon. Ang mahirap kasi kung nag-enjoy ka na ngayon, kagaya ngayon, ini-enjoy mo na yung sarili mo, self-love and everything, tapos nakasanayan mo na, diba? Yun ang mahirap. Baka kasi hindi mo na kaya pang tanggapin ulit. Okay po, ayan. So kung nakikita nyo, sa ngayon talagang inayos niya buhay niya. At siya po ay talagang nagsisisi. So, kung ganyan ang kanyang ginagawa ngayon, di hayaan nyo lang po muna, ha?
Okay po. Kung nahihirapan, siguro kailangan niya pagdaanan din yun para malaman niya talaga na mali yung mga bagay na yun. And kung nagugustuhan ating reading, pa-like, pa-share, pa-subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na nire-release natin. At tawag dito, salamat po sa mga nagsusubscribe, mga bagong subscriber, mga datihan na mga bumabalik. Salamat po sa inyo, ha. Maraming salamat din po sa mga umu-order ng bracelet. O, ayan sila. Kung gusto nyo ng pabango rin, nandiyan pa rin po siya. At kung gusto nyo ng private reading, ayan, paklik po ng link. Nakapin na po dyan sa comment section. Ako lang naglalagay dyan. Thank you so much po for watching ulit. Happy Sunday. Bye-bye po sa inyong lahat.